Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, mabuting balita ba? Tataas daw ng 50 piso sa arawang sahod ng ating mga minimum wage earners. Dapat bang matuwa ang mga manggagawang Pilipino, lalo na dito sa NCR, National Capital Region? Sa July 18, 2025, ipapatupad ng Department of Labor and Management ang 50 pesos na aumento sa sahod. Mabibigyan nito ang 1.2 milyong minimum wage workers sa NCR mula sa 645 pesos na minimum wage ng mga non-agricultural workers ay magiging 695 pesos na ang kanilang arawang sahod. Sa mga manggagawa sa agri-services at retail mula sa 608 pesos magiging 658 na ito. Mabilis na kumilos ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa pag-aprobado ng mga wage increase matapos kapusin sa oras ang Senado at Kamara na mapag-isa at maisipinal ang 200 pesos at 100 pesos na across-the-board legislative wage increase nationwide. Kung naisabatas ang legislative wage increase, ibig bang sabihin dapat nang buwagin ang mga TWPB sa bawat probinsya sa Pilipinas? Di kaya mabilis na tumugon ang TWPB sa pakiusap ng mga negosyante dahil sa takot sa legislated wage increase? Maigi nang mauna kaysa mahuli. Sa pagbubukas ng 20th Congress, marami sa mga mababatas ang naghahain ng panukala para sa legislated wage increase. Kapanalig, katanggap-tanggap ba sa mga manggagawa ang 50 piso na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa araw-araw sa NCR? Para sa Church People Workers Solidarity, CWS, welcome ang wage hike. Pero ang sabi ng grupo, hindi makatao ang dagdag na sahod. Malayo ito sa 1,200 pesos na daily cost of living. Tinagurian ng grupo na pro-business at anti-workers ang kakarampot na pagtaas sa sahod ng mga manggagawa sa NCR sa hirap ng buhay na pagkasyahin ng sweldo sa pang-araw-araw na gastusin. Mahal ang mga bilihin, alam po natin yan. Mahal ang mga bayarin sa mga serbisyo, lalong-lalo na sa pamasahe. Gusto ng mga manggagawa ang legislated wage increase. Ayaw ito ng mga employers. Magsasara daw ang maraming kumpanya, lalo na ang mga micro, small and medium enterprises o yung MSMEs. Ang totoo, kapanalig, ang isang minimum wage earner sa Pilipinas, magretiro na lang, mahirap pa rin dahil nga sa maliit na sahod. Ang mga employer, triple ang kinikita. Nasaan nga ang tinatawag na social justice? Sa totoo lang. Kapanalig, sang-ayon ka ba na ang desisyon ay magpapakita ng kawalan ng habag ng DOLE at RTWRB, lalo na ng mga employer sa mga manggagawa? May epekto kaya, sa totoo lang, ang 50 pesos na wage hike sa mga manggagawa na sumasahod ng minimum? Nabunyag sa SWS survey noong April 2025 na tumaas ng 20% ang bilang ng mga Pinoy na dumaranas ng involuntary poverty o kagutuman. Naitala sa Mindanao ang mataas na bilang ng kagutuman, 17.3%, 14.3% sa Visayas at 20% sa Metro Manila, habang 17% sa buong Luzon. Kapanalig, ipinapaalala ni Pope Leo XIII sa kanyang social encyclical Rerum Novarum, isang Catholic social teaching sa mga leader ng pamahalaan at mga employer, na the working man is not treated as a slave. In a marketplace, he is not simply a merchandise. The worker is not a cog in the machinery of capital. He is a person made in the likeness and image of God. The rich have a responsibility to help the poor, and charity is an important duty for all Christians. Kapanalig, katarungan po ang hamon ng ating simbahan para sa mga mamumuhunan, mga negosyante, lalong-lalo na sa batas ng pamahalaan. Katarungan lang po.
ibigay lang natin ang tamang sahod upang mabuhay ng desente ang bawat Pilipinong pamilya. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.